Let's study the Word of God. Are you ready to study the Word? Amen. So let's open our Bible in the book of James chapter 1. We will be talking about some kind of spirit that usually ang mga Christian are not aware of. Okay? So, James chapter 1 verse 5 up to verses number 7. In the King James Version, it says, "If any of you lack wisdom, let him ask of God." So God is commanding us to ask Him. Let him ask of God, that giveth to all men liberally. Our God is a liberal God who gives our needs, mga kapatid. And upbraideth not, and it shall be given him. So ang Lord is giver, at hindi siya nag-upgrade or parang, ang tawag dyan, yung pag may binigay ka ay parang he is looking after yan, o parang hindi siya yung para bang ang tawag doon, yung pag binigyan ka ay para bang nag-expect ng kapalit. May tawag sa Tagalog, nakalimutan ko eh. Nanunumbat. Yun. God is liberal, and when He gives, walang panunumbat ang kanyang pagbibigay. And it shall be given him. Verse 6, "But let him ask in faith." Okay? Kanina sabi, humingi kayo, bibigyan kayo ng Panginoon. At hindi nanunumbat si Lord, bibigyan ka niya. Pero ang condition, sabi ni James, "But you should ask in faith." Bakit kaya? You should ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think. Ito yung point dito eh. Huwag daw isipin ng taong yan. Kanina ang sabi, humingi ka, bibigyan ka ni Lord. Ang condition, humingi ka sa pananampalataya. Bakit sa pananampalataya? Kasi pag hindi mo ito hiningi out of faith, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kung pagtatabihin mo yung verse 5 at verse number 7, parang nagkontra. Humingi ka, magbibigay si Lord. Pero pagdating sa verse 7, huwag mong isiping tatanggap ka sa Lord. Ano yung nasa pagitan? Yung klase ng ugali ng taong humihingi. Nawa niya po. And we Christians, we oftentimes not aware of what is our attitude when we are asking God. Meron pa lang ang Panginoon, meron siyang tinitingnan sa atin when we ask Him. Kaya ang sabi niya, "But let him ask in faith." Pero may mga tao, mga kapatid, na it seems na they are entitled. Actually, the spirit of entitlement is, even in the church, is rampant. Minsan kahit Kristiyano na, parang sobrang entitled na. Dahil sa pag-ibig ng Lord, dahil sa haba ng service niya sa Lord, haba ng taon niyang pinaglingkod niya sa Panginoon, or dami ng ministry niyang ginagampanan sa Lord. Minsan yung spirit of entitlement ay nandun sa tao. And I would like to entitle this teaching tonight, "The Spirit of Entitlement." Bow your heads and let's pray. Lord Jesus, we don't want to have this spirit, Lord. But we want, Lord, hallelujah, to be refreshed of your favor and of your grace, O Lord. Without your favor, without your grace, hallelujah,
We are nothing, actually, Lord. We are nothing. Tonight, Jesus, open our understanding, Lord, so that we will not be, hallelujah, entitled, Lord, of the things that, hallelujah, that man cannot do. In the name of Jesus, bless this congregation and even those people listening right now. In Jesus' name. Everybody say amen. So entitlement is the belief that one deserves special treatment. Pag sinabing entitlement, ito'y isang paniniwala na ang isang tao ay deserve niya na siya ay itrato ng espesyal. At siya ay blessed kaysa sa iba. Yan yung ganyang klaseng paniniwala. Or rewards without necessarily earning them. So parang entitled ako. Kailangan kong makuha ito. Kailangan ibigay nyo sa akin to kahit wala naman akong gaanong ginagawa. But you need to give it to me. So this is a kind of attitude wherein the church are also not really suffering, but the Christians are not aware of. May mga ganitong ugali sa loob ng iglesia. Amen. And I believe wala niyan dito, mga kapatid. Kung meron man, let us not judge them, but let the Word of God rebuke those kind of spirits and attitude. Ma-rebuke ng kasalita ng Diyos. Not the man, hindi ako mag-rebuke, kundi salita ng Panginoon ang mag-rebuke sa atin kung meron man ganito. But biblically, it manifests when people assumes that God owes them something. Doon na magsisimula yon. Magmamanifest daw yung entitlement o yung spirit of entitlement kapag iniisip ng tao na parang may utang ang Diyos sa kanya. Para bang mayroong utang na loob ang Diyos sa kanya. Instead of thinking that God, or through the grace of God, all things happens. Minsan may mga tao na, ang Diyos meron dapat ibigay sa akin because I do this. I serve God from my youth down to my old age. I gave everything to the Lord, even the last centavo that I have in my pocket. I gave it to the Lord. I sacrificed my job because of the service, because of my service to the Lord. I sacrificed my family, my parents. I disobeyed them. I just to serve the Lord. I sacrificed my dreams. Parang, oh Lord, I've done my best. Ito, dami kong ginawa, Lord. Oh. So parang the spirit there, the spirit of entitlement ay nandun sa loob niya. Instead of thinking na ang lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos. As James chapter 1 verse 17 says, mga kapatid. Tingnan natin sa verse 17. James 1:17, please. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Doon lang sa una, mga kapatid, every good gift. So whatever we have, it's a perfect gift from above. So not from your boss, magulang, kapatid, kaibigan, kasama sa buhay. Kaya meron kang ganyang magandang kalagayan. No, it's all from the perfect gift from above. And we do believe na ito yung foundation ng lahat. Amen po ba? We came from this world nothing. Diba? Lumabas tayo, wala nga tayong saplot eh. Wala ka namang ibang ginawa. Nung lumabas yun, hindi ko umiyak eh. Diba? Wala ka. You are hopeless and helpless. Without the will of the Lord, without the help of God, without the grace of God, without the favor of the Lord, we are nothing. That's the foundation. I believe yan yung ating pundasyon ngayong gabi. Everybody say amen. Because entitlement begins with a distorted view of self and his view about God. Sabi ko nga, kung hindi mo kilala ang sarili mo at hindi mo kilala ang Diyos mo, that's the reason why different spirit came. Dumarating yung ibang espiritu.
kapag hindi mo kilala yung sarili mo at hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Because when people feel entitled, they see themselves as the central, pinakasentro, rather than God. Kaya pag hindi mo kilala ang sarili mo, sino ba ako? Ano ba ako? Nilikha lang ako ng Diyos. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kapopular, kahit gaano ka kagaling, you are just a mere creation. Ginawa ka lang. May pinagmulan ka. Hindi katulad ng Diyos, walang pinagmulan ng Diyos. At wala rin katapusan ng Diyos. Pero ang tao may pinagmulan. Kaya kahit anong galing ng tao at kahit anong meron yung tao, kahit i-possess niya yung perfect gifts, marami man, still, he came from something. Ibig sabihin, that something was created by God. So we are created from something. The dust of the earth. Galing ka sa alabok, galing tayo sa nilikha lang ng Diyos. Pero kapag ang tao ay hindi niya nakikita yung kanyang pinanggalingan kung ano siya, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng ibang espiritu, ibang pananaw. Yung espiritu ng entitlement ay dumarating. Para bang napakahalaga niya kumpara sa iba. If you read the book of Luke chapter 18, verse 9 up to 14, itong mga Pariseo na naglilingkod anya sa Diyos, naniniwala sila na deserve nila yung favor ng Lord because of the religious works. Papasok tayo dito mga kapatid. Pag pinag-usapan po yung paglilingkod sa Panginoon, ano man ang ating ministry, gaano man tayo kagaling sa ministry, gaano man katanyag o kalayo yung ating narating, kahit gaano kalalim yung iyong nahukay na kaalaman patungkol sa Panginoon, still, you need to understand that you need to know your God and you, yourself. You need to make yung parang a good view of God and a good view of you. Sino ba ako? Luke chapter 18 verse 9, sabi sa King James Version, ito yung nangyari. And he spake this parable unto a certain which trusted in themselves that they were righteous. Sinabi niya ito sa mga tao na ang tingin sa sarili ay matuwid and despise others. Verse number 10 says, 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. Verse 11, the Pharisee stood and prayed thus with himself. God, sabi niya, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Verse 12, I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Verse 13, and the publican standing afar off, yung isa man namang tao naman, publikano, makasalanan, would not lift up so much as his eyes unto heaven. Na hindi niya maitingala o maitingin ang kanyang mata sa langit, but smote upon his breast, saying, kinakabog niya yung dibdib niya, God, be merciful to me, a sinner. Sabi ng Panginoon, I tell you, this man, yung gumaganong-ganon sa dibdib niya, went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself, hindi kinredit ni Lord kung gaano ka katagal sa church. Hindi kinredit ni Lord kung gaano kalaki ang binibigay mo sa church. Ang sabi niya, for everyone that exalted himself, kahit sino ka pa, kahit ano pang nagawa mo, basta sabi ng Panginoon, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili, shall be abased, ay mabababa. And he that humbleth himself shall be exalted. So when it comes to spirit, we should correct our spirit in times of the ministry.
Kaya alam nyo, hindi guarantee na we have ministry, we have a deep understanding about God. Ang lalim na ng alam mo, ang dami mo nang natutunan, ang dami mong alam. Sabi ng Lord, hindi tinignan ng Panginoon yun doon, yung sila nagpipray. Pero kung sino yung nagpapakababa, kaya ang Panginoon, wala siyang sinisino, mga kapatid. Kaya, alam mo, ano yan eh, matagal na sa church yan, faithful yan talagang, malapit na kay Lord yan. Malakas kay Lord yan. Anointed yan. Mga kapatid, hindi po doon nakukuha yun. Are you getting my point, mga kapatid? Once na this entitlement, because, Lord, look at this man, this is a sinner. I fast twice, Lord. 2 beses ako mag-fasting every week. I give my tithes. I serve you in the church. I go to church early. I have my ministry. I serve a lot of people. Sabi ng Panginoon, hindi. Mas ginastify ng Lord yung taong umaamin na siya'y mababa. Gina-justify ni Lord yung taong inaamin na siya'y galing lamang sa isang alabok at wala siyang dapat ipagyabang kahit kanino man maging lalo't higit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, He went home justified. If you don't know yourself and if you don't know your God, the reason why the spirit of entitlement is there. Hindi mo kilala eh. Hindi mo alam yung hugot mo kung saan ka huhugot. Ano ba ang pinanggalingan mo? Ano ka ba? Because entitlement leads to pride and destruction. Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Kapag ikaw ay may pride, kahit anong gawin mo, ang ending mo, destruction. Everybody say amen. Kaya when we feel entitled, nako, ang ending natin yan, destruction. Yan ang ultimate ending ng tao, destruction. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng spirit of entitlement. Anong sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6? But we are all as an unclean thing. Sabi ni Isaiah, we are all as an unclean thing. Lahat tayo ay isang maruming bagay. And all our righteousnesses are as a filthy, maruming basahan, filthy rags. And we all do fade, tayo mawawala, mapaparam tayo as a leaf, katulad ng ng dahon. And our iniquities, ang ating mga kalikuan, like the wind, have taken us away. Papad pa rin ka ng iyong kasalanan, ng iyong iniquities. Ay, dadaling ka niya kung saan-saan, mawawala ka na, ibig sabihin. Ano sa Tagalog yan, sister? Ang ganda niyan, mga kapatid. Kaya balikan natin, this is our contrast, this is our attitude mga kapatid, should be. Ito yung ugali dapat natin. Sa Tagalog, sapagkat kami lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Yan ang magandang attitude pag humaharap tayo sa Panginoon. We are as an unclean thing. Kahit sinong tao. That's why don't judge a person. Because before you judge the person, think of this verse. Lahat tayo ay pinatawad lang, nilinis lang tayo ng Lord, pinaputi lang tayo, pero you are a basahan. Basahan ka at basahan ako, pinaputi lang, binabad lang ito na sa Sunrox at sa Ariel. At nung pumuti-puti, bumango-bango, ang yabang mo na. Hey, basahan ka lang. Nilabhan ka lang ng dugo ni Kristo Amen. So, try to imagine that, mga kapatid. No one can earn God's blessing. No one. Everything is a gift of His mercy.
Wow! Everything we have is just a gift of God's mercy. Biyaya. Hallelujah. Biyaya lamang ng Diyos. Kaloob niya ito sa atin at biyaya niya lamang. Imagine mo, basahan ka na. Ang basahan, mga kapatid, pagka iba natutulog sa gabi, katabi niyo ba'y basahan? Okay. Kung iba sa inyo dyan, kung yung kumot niyo mukha ng basahan, palitan niyo na. Ang mira 10 years na yan, palitan niyo naman, butas na Gawin niyo na lang basahan. Joke lang, mga kapatid. Baka may tamaan. Ibig sabihin, hindi ka humihiga, hindi ka nagpapahinga, hindi ka, sa iyo bang sala, katabi mo pa palagi basahan? Sa iyo bang hapagkainan, palagi mo bang katabi basahan? Pagtulog, hindi, di ba? Tinatabi natin, sinusulok. Ito, baligtad mga kapatid, tayo yung mga basahan. Pero pinili tayo ng Panginoon. Nilinis tayo. Sinama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Praise God! So lahat po, it is just a gift of His mercy. Oh, I feel the presence of God. Can we clap our hands to Him? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If the spirit of entitlement will be in one person, it leads him to ungratefulness and complaint. Dadalhin ka lang yan sa pagiging hindi mapasalamatin. Ingrato, ika nga. Ungratefulness. At palaging reklamo ng reklamo sa buhay. Yan ang merong sa espiritu ng isang entitled person. Because the entitled people struggle with gratitude. Because they feel they are owed more. Para bang, pag bumili ka ng isang bagay, bibili ka. Ang bagal-bagal. Bagal nyo naman, bilisan nyo. Buti ka, dito pa ako bumibili sa inyo Ano yan? Entitlement. Christian yan. Parang, ang pakiramdam kasi, may struggle sila sa gratitude. Ang hirap nila makapagpasalamat. Kasi ang pakiramdam nila, hindi nila kilala yung sarili, hindi nila kilala ang Diyos nila. Ang pakiramdam nila, ang tao parang may utang na loob sa kanila palagi. Spirit of entitlement. Yung mga Israelita, mga kapatid, sa Exodus chapter 16, merong gandang example dito, mga kapatid. Itong mga taong ito, pag binasa po natin yung chapter 16, verse 2 hanggang 3, makikita niyo ugali nila. Para bang may utang na loob ang Diyos sa kanila. Kung babasahin niyo sa New Living Translation, mas maliwanag, mas maganda. Tingnan niyo sa New Living Translation, Exodus chapter 16. There, the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. O, diba? Ito mga great leaders natin, kino-complain pa. So yung nagko-complain, yung mga tinutulungan niya, yung paang nagko-complain, mga kapatiran. Moses and Aaron. Verse 3, sabi ng mga kapatiran na yan, if only the Lord had killed us back in Egypt. They moaned. Yun ang kanilang sinabi. Kung sana pinantay na lang kami ni Lord doon sa Ehipto. There we sat around pots filled with meat. Nandoon, nakaupo kami o sagana kami sa mga karne. And ate all the bread we wanted. Lahat ng klase ng tinapay, makakain pa namin doon. But now, you have brought us, sabi ng mga Israelita kay Moses, pero ngayon, dinala nyo kami dito, into this wilderness, to starve, para kami ay gutumin. Starve us all to death. Gutumin kami at patayin. O mamatay sa gutom. Grabe, mga kapatid. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin dito? Saan nila hinuhugot yon? Yung lakas ng apog nila, mga kapatid. Nasabihin sa Diyos yon. Diba? Pero may mga ganyang tao. Minsan, we don't recognize it. We don't accept it. But it's there. Meron tayong ganyang ugali minsan. Mabuti pa yung nakaraan kong kalagayan Okay pa ako kaysa ngayon Para bang, imbis na magpasalamat ka, that you are alive, buhay ka. Buti pa noon, nakakapag-aral ako, ngayon hindi na Parang,
yung complaint nandun palagi kasi para bang, hey Lord, may utang ka, parang ganon. O kayo mga magulang ko, di nyo ako napag-aral. O ngayon, dapat sana pinag-aral nyo ako noon. Parang ganon yung, di ba, entitled siya palagi. Kayo mga magulang ko, dapat naging maayos kayo dapat ng mga kabataan nyo pa. Tinan nyo, naghihirap tuloy tayo ngayon dahil sa inyo. Ay, totoo yan. Totoo yan. This is a factual, this is not kwentong barbero. Totoo po nangyayari ito. With thinking na binabalikan natin nakaraan nila, nung kabataan nila, at yung panahon na sila dapat nag-ipon ka nanay eh. Dapat ikaw tay, di ka inom ng inom tay eh. Ikaw nanay, sugal ka ng sugal. Tinan mo nangyari sa atin dito ngayon. Oh. Parang we go back to the past and blame people. Pero hindi mo napapansin, may spirit of complaint ka na. Kristiyano ka na eh. Christian ka na eh. Pero nagko-complain ka pa sa nakaraan mo. Kino-complain mo. Because these people, they forgot that they were just delivered by the grace of God. Kung tutuusin, pwede naman na hindi sila pansinin ni Lord sa Egypt eh. Di ba? Sino ba kayo? Pwedeng gumawa ulit ang Lord ng panibagong mga tao, mga kapatid. Kalimutan na itong mga ingratong ito. Kalimutan na itong mga hindi marunong magpasalamat. Gagawa ako ng panibagong sibilisasyon, creation. O yan. Pwedeng gawin ni Lord yun. But they forget that they were just delivered by the grace of God. Instead na mag-focus sila doon sa kanilang mga bagay na wala sila, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Instead na tayo ay magreklamo sa mga bagay na wala tayo, can we please, mga kapatid, can we please remember that we are just all delivered by the grace of God? Salamat, Panginoon. Kasi, Pastor, wala kasi ako, Pastor, wala kasi ako ng bagay na ito, Pastor, katulad dun sa kapatid ko. Wala kasi ako niyan, Pastor. Kung meron lang ako niyan, Pastor, naku, ang dami ko narinig na ganyan. Naku, Pastor, kung meron lang ako niyan, naku, pag-aralin ko pa kayo. Ito yan, hindi lang linya ni Brother Tolitz yun. Pero linya ng nating marami yun. Ano yun? Naku, pag yumaman ako, Pastor, naku, Pastor, pag meron lang ako nito, naku, sinabi ko rin yan dati. Oh, ang dami, pero at the end of the day, parang kinain din natin lahat yung sinabi natin. Because we should always learn to be contented. Please, learn to be contented. Kung anong meron tayo ngayon, hindi naman natin ikinasasama kung anong meron tayo ngayon. Ano bang meron tayo sa buhay ngayon? Pastor, meron lang ako isang hanap buhay na, alam mo yon, naghihikahos. Kung hindi pa ako magwalis sa tupad, hindi po. Ay, ibang nagtutupad nga di kotse pa. Ibang klase nagtutupad yan, di kotse na, may motor na, may hallelujah. Oo. Naka-converse pa yung sapatos, nagwawalis o converse ang sapatos. Hallelujah, sabi ko, ayos to ha. At least tupad yung pangarap nila, di ba? Tupad nga eh. Pero let's learn. Sabi ng Philippians chapter 4, sabi ni Paul, I have learned. Natuto ako. Basahin natin, sister. Philippians 4:11. Sabi ni Paul, now that I was ever in need. Pwede bang sa King James? King James. Yan. Not that I speak in respect of want. For I have learned. Sabi ni Paul, si Apostol Pablo, sabi, natuto ako. May mga tao, Kristyano, ayaw nang matuto eh. Pero si Apostol Pablo, pag natututo siya, sinusulat niya, sinishare niya sa iba. Yung iba, walang pagkatuto, mga kapatid. Siya, for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. Kahit anong maging kalagayan ko, sabi niya, ako ay kontento. Verse 12. Ano sabi niya sa verse 12?
I know both how to be abased, maging mababa, and I know how to abound, maging sagana. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Sabi niya, kahit magutom, sagana, sabi niya, mga ilangan, okay lang ako dyan. Kontento ako dyan. Sabihin, nangyari to sa buhay ni Paul. Kristiyano yan. Disipulo yan. Apostol yan. Ibig sabihin, hindi niya naman sasabihin niya kung hindi nangyari sa kanya yan. So, nangyari sa kanya. Pero ang ending niya, sabi niya, I have learned and I learned to be contented. Natuto akong maging kontento sa buhay. Everybody say amen. Kapag ang tao kontento, nagpapasalamat. Kasi kontento nga siya eh. Alam mo, kumakain ka. Sarap ng ulam mo. Diba? Tapos wala ng kanin. Naku, magagalit na yan kay nanay. Naku, magagalit sa asa. Ano ba? Hindi kayo nagsaing ng marami. Alam niyo naman, crispy pata ang ulam eh. Because when we are contented, kapag tayo ay kontento, nakapagpapasalamat tayo. At kapag nagpapasalamat tayo, pansinin nyo, nasi-shift yung focus natin from what we think we deserve to recognizing God's faithfulness. Nakikinig po ba kayo? This is what we deserve. This is what God gave us. This is what we think we deserve. But this is God's will for us. Ngayon, pag ikaw nagpapasalamat, dito ka nakatingin. Ito gusto ng Lord sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero kapag entitled ka, dito ka palagi, ito deserve ko eh. Ayoko niyan. Ito deserve ko eh. Kaya, struggle yung taong yon sa gratitude. Kasi nakatingin siya doon sa deserve niya daw. Ang tanong, ayaw ba ibigay na sa atin ng Diyos ang deserve natin? Gusto. The problem is, our preference is different from the preference of God. Sabi ni Paul, pagalingin mo ako, Lord. Tanggalin mo itong tinik sa laman. Tanggalin mo itong weakness ko, Lord. Anong sabi ni Lord? My grace is sufficient for thee. Sabi, Lord, abogado ako. Dami kong dinefend. Dami kong naturuan. Ito deserve ko, Lord. Ano sabi ni Lord? Ito deserve mo, may kahinaan ka. Hindi sinabi ng Biblia kung ano yung tinik sa laman niya, yung thorn in the flesh ni Paul. Sabi ng iba, mata daw niya. Sabi ng iba, yung height. Sabi ng iba, yung pananalita. Sabi ng iba, yung parang nanginginig-nginig, hindi natin alam. Maraming mga komentary. Kaya sabi, Lord, nagsiserve, ito deserve ko. Maayos na physical, tapos malakas, pero sabi ni Lord, no, my grace is sufficient for thee. Ito lang okay ka na. Kaya nag-shift ngayon si Paul. Nag-shift siya. Kaya sinabi niya, sa tuwing ako'y mahina, sabi ng Lord sa kanya, tuwing ikaw ay mahina, sa totoo niyan, malakas ka. So na-shift ngayon. Hindi nawala na yung deserve, yung preference niya nawala na. Naku, ano ibig ko sabihin? Kapag tayo ay nahihirapang magpasalamat, ibig sabihin, hindi tayo kontento. Baliktarin natin. Pag ikaw kontento, mapagpasalamat ka palagi. Kontento ka eh. Everybody say amen. We should be grateful. In everything, give thanks. For this is the will of God concerning Christ Jesus. Of Jesus Christ concerning you. In Christ Jesus concerning you. So instead of expecting blessings, we are called to be thankful for everything God provides. Ano man ang dumating sa atin, maging mapagpasalamat po tayo. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Thank you, Jesus. So, if the spirit of entitlement is there, it produces a spirit of pride and self-importance. Nako, yan na, papasok tayo dyan. Yan yung mga paborito ni Satanas.
Yan yung mga uri ni Satanas. Everybody say amen. Gusto niyo bang maging uri ni Satanas? Ayaw. Ayaw, of course. Ayaw natin. Pero si Satanas, mga kapatid, meron siyang spirit of entitlement. Actually, sa kanya nang galing. Kung babasahin po natin, mga kapatid, sa Isaiah chapter 14, yung marami niyang ay. Yan, sa mga mahilig mag-ay. Yan. 14 verse 12. How art thou fallen from heaven? Paano ka ba nahulog mula sa langit? O Lucifer, the son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, sinabi mo sa iyong puso, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Sa kakaay niya, yun. Ay, nalaglag tuloy siya. Ay, nahulog yan. Nahulog tuloy siya. Yan yung spirit of entitlement. Bakit? I am the great cherub. He's the son of the morning. O, research nyo. Bakit siya tinawag na son of the morning? Lucifer was created with beauty. Hindi siya pangit. Hindi siya may sungay. Hindi siya pula. Akala natin pula eh. Kulay pula si Satanas yan. Totoo ito, nagbibiro. Paano nyo i-describe si Archangel, si Michael, tsaka si Gabriel? Mga cherub yan. Cherub is the highest rank of the angels. Mataas na ranggo ng anghel ang cherubin. Ang alam natin cherubin nun, yung nakasakay sa ulap na ganyan, ulo lang, tapos nakasakay sa ulap, namamana ng mga in love. Tuwing February lumalabas, namamana ng mga... Hindi ganon, mga kapatid. Depiction ng tao yan. Basahin nyo sa Biblia kasi kung ano kasi pinagbababasan na tayo. Yeah, cherubin, di ba ulo lang yan ng bata, tapos may ulap? Hindi. Cherub is the highest rank of the angels. Yung tatlong anghel na binabanggit sa Biblia, mga cherubin yun. Sila yung, tinan nyo, sino yung nakabalot doon sa Ark of the Covenant? Ang pakpak nyo na yung nakatakip doon sa magkabila, nagkatakip. They are cherubs. Sila yung protector. Sila yung keeper ng Ark of the Covenant. Kaya, Lucifer, mamaya na kayo mag-meeting. Si Lucifer, mamaya na pag-usapan si Satanas. Mamaya na yan. Mamaya, pag-uwi nyo, pag-usapan nyo, matatakot kayo, di ba? So, si Lucifer is the son of the morning. Son of the morning. Ibig sabihin, walang dilim sa kanya. Kanya ibig sabihin, he is good, looking good, he is created with pride. Kaya nga siya nagkaroon ng spirit of entitlement eh. Kasi ang sobrang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Ako na ang song leader dito eh. Totoo yun. Song leader si Lucifer eh. In heaven, he leads the worship. He leads the angel, multitudes of angels in worship. That's why ang music, mga kapatid, if you are not aware of that, that's the only thing in heaven that coexist with God. Alam niyo yan? Music coexist with God. Nung ang Panginoon na, dinescribe niya ang langit, may musika na doon. May kumakanta na ng mga anghel doon. May choir na doon. May musika na doon. Kaya it coexists with God. Kaya ingat kayo kay mga musikero at mga mahihilig sa musika. Pag nagkamali kayo ng pinakikinggan, it gives you the wrong God. You worship the wrong God. Konting twist lang. O sige, gaganda ng mga musika natin, gaganda ng mga boses ng kapatid natin dito. Pero pag yan, iba na kinakanta at iba na tinutugtog, mag-iisip na kayo. Nakuha niyo ibig ko sabihin.
Ako, mahilig ako sa musika. I really love music. Ako, mga kapatid, sabi ko sa inyo, rockista ako, mga kapatid. Metal lover ako. Talagang yung maiingay, mga headbang, yung mga panahon na sabog ka habang nakikinig ka ng, it's music in my ears, habang sabog kang gaganon-ganon. No? I love those music. Pero nung nalaman ko na Satan or Lucifer is coexist with the music in heaven. And he leads the multitude of angels in worship. Medyo nag-isip ako. Kasi when he was thrown down to the earth, it's the same power and giftings that he had. Music. By means of music, you can make people cry. I write the song that makes the whole world sing. I write the song that makes... yan, hindi ko alam. Try to listen to that music and read the lyrics mamaya pag uwi ninyo. Tingnan nyo kung anong meron yung ibig niya sabihin. Tingnan nyo anong ibig sabihin ng lyrics na yan. Mangingilabot kayo. Paki-search nyo nga. I write a song that makes the whole world sing. I write the song that makes the special things. Sige, paki-ano nga. Sige, pakibasa. Lyrics. Hilig kayo sa music, di ba? Dali ka dito. Dali ka, basahin mo, dali. Ito, dito, mag-microphone ka kasi hindi marinig ng mga taga-Iraq. Kantahin mo na dito. Tutugan mo, Mark. Sige. Yung lyrics po nung chorus, I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs. Tapos, yung verse niya, I've been alive forever. Sa verse 1 niya to. And I wrote the very first song. Hello? What's the very first song? In heaven. I Wala pang mundo. The very first song. Next. I put the words and the melodies together. I am music and I write the songs. Yung second verse niya, my home lies deep within you. Ano, nangingilabot ako. My home lies deep within you. And I've got My home. The home of whom? The writer. The music. Specialized in music. Master in music. Lies in you. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo kung anong pinagiginggan ninyo. Next. I've got my own place in your soul. Ba't may soul na tayo na pinag-usapan ngayon? Now when I look out through your eyes, I'm young again even though I'm very old. He is very Old. old. Pag tumingin ako sa mata mo, ang sabi niya, When I look into through your eyes, I'm young again even though I'm very old. pag tumingin ako sa mata mo, see? O yan, ngayon, hindi kayo nakamataan. Minsan, kahit ano pang mga music, minsan pinakikita sa gospel naman yan eh. Not your maigi. Next. Yung parang bridge niya yata. Oh, my music makes you dance. It gives you spirit to take a chance. And I wrote some rock and roll so you can move. Music fills your heart well. That's a real fine place to start. It's from me, it's for you, it's from you, it's from me. It's a worldwide symphony. Nakakatakot, no? Nakakatakot, di ba? So now, from now on, kabataan, tayo mga kapatiran ng simbahan, choose the right
music. Because you are actually engaging to be in love with the one who had the first song in heaven, of which he was thrown down, and he has still the best gift na meron siya. Hindi naman tinanggal ni Lord yung gift sa kanya nun eh. Hindi yun eh. Kaya nasa kanya pa rin yun. Kaya, would you imagine, if you are lonely, listen to a jolly music, babalik yung ulirat mo, di ba? Masaya ka. Masaya. Makinig ka ng malungkot na musika, mamaya malungkot ka na. Hindi ako nagbibiro. So, please, look at this. Be aware of this. Balik tayo sa pride. Sa entitlement. Okay, burahin nyo na yan. Baka kantahin pa yung mamaya. I write the song that makes... Oh, di ba? Ganda pa ng tugtog natin nun. Sinasabay-sabay. Kinakanta nyo pa sa video. Okay, ha? O, kala nyo. Oh. So, look at this. Because of the entitlement, it produces pride. It produces self-importance. Yun ang sinabi ni Satanas sa sarili niya. Importante ako. Importante ako. Si Jesus, nirebuke niya yung mga tao na may entitled mind, na mga disipulo niya. Sabi sa Matthew chapter 23 verse 11, nirebuke niya sino? Mga disciple yung nirebuke niya. Bakit? Merong entitled mindset. Sabi sa verse 11, but he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. Nirebuke niya yung mga disciples niya. Kasi alam ng Panginoon, spirit of entitlement yan. Pride yan. Paano yan kontrahin, Pastor? Ay, basta alamin mo lang na God resisted the proud. Nire-resist ng Diyos ang proud. But He giveth grace to the humble. Biyaya ang tinatanggap ng mga mapagpakumbaba. That's why true greatness comes from humility and dependence on God, not self-importance. Manggagaling sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya kapag tayo ay mapagpakumbaba at nakadepende palagi sa Panginoon. Everybody say amen. O ano, piliin yung kanta nyo, ha? Ay, favorite ko talaga to, Pastor. Yung hindi naman siya, Pastor, hindi siya tungkol sa mga yawa-yawa, hindi siya tungkol sa mga demonyo, hindi siya tungkol sa mga away-away. Maganda siya, Pastor. Pero, tinan mo maigi. Kaya para safe, it should be, read the lyrics. And then, okay, it's about God. It's about the goodness of God. Sige, yun. Pero yung iba ngayon, ako mga kapatid, mahilig ako sa musika. Hindi ko tinatanggi yun, mga kapatid. May mga musika talaga akong hinahiligan nung bata pa ako. Pag napapakinggan ko siya, buwabalik sa ulirat mo yung, ng ganitong panahon. Pero biglang marang may magre-rebuke sa isip mo. Do you know the lyrics? Do you know what you're trying? Minsan kasi tayo dahil sa melody, sa tono, sa yung indak ng musika, nagiging paborito natin siya. Pero without really knowing, tagal na yan yung kanta na yan Pero na-notice nyo ba yan? Barry Manilow pa, di ba? Ngayon, hinog na kasi dati Manilow pa Ngayon, mahinog na siya. Sabi sa inyo kala nyo, kayo lang merong ngayon, matagal na yan. Ubus na. Okay, so let's go back here. Entitlement leads to jealousy and bitterness. Kapag may entitled spirit yung tao, katulad nung elder brother sa prodigal son, alam niyo yan? Nakabalik na yung prodigal son, yung kuya naman, ang mayroong ugaling di maganda. Sabi, Tay, ang tagal-tagal ko nagsaserve sa'yo. Hindi ako reklamador, Tay. Hindi ako lasingger. Wala akong bisyo, Tay. Pag may sakit ka, ako nag-aalaga sa'yo. Ako nagluluto sa bahay, pinagliling ko. Hindi ako pasaway, Tay. Yung kapatid ko, kinuha yung mana, nilustay, tapos nga nagkahirap, bumalik, sinet up mo pa ng piyesta.
Ipinagpatay mo pa ng mga alagang hayop para lang ipakain sa mga kaibigan mo at sabihin, bumalik na ang aking anak. Paano naman ako, tay? Entitlement. Deserve ko to eh. Dapat ito ginagawa mo sa akin eh. Pero hindi mo ginawa sa akin, tay. Oh. Yun yung ugali nitong elder brother. Feeling niya, entitled siya sa pag-ibig ng kanyang ama dahil hindi siya sumusuway sa utos ng kanyang ama. Minsan may ganyang Christian. It is because hindi nga tayo pasaway, parang Lord, baka naman pwedeng mas pakinggan mo yung prayer ko kaysa sa prayer nitong isang to. Imbis na matuwa siya, na dumamalik na yung kapatid niya, naging bitter siya, naging masamain ang loob niya. Kasi iniisip niya nga na dapat mas ang ma-earn niya dapat yung respect ng tatay niya, yung pag-ibig ng tatay niya, yung blessing ng tatay niya, dahil nga yung kapatid niya ay pasaway. Ito ang delikado sa mga tao, lalo na sa ministry. This is the danger of entitlement, even in the ministry. Because when people believe they deserve more recognition or blessing than the others, mahirap po yan. Kaya sa mga leaders, mag-ingat po tayo sa spirit of entitlement. Pastor, kasama mo na ako magmula nung ikaw ay nag-pioneer. Pero bakit ako yung, di ba, parang ganon. Yan ang mga bago-bago yung pastor, sila dapat yun. Pero ako, pastor, tagal mo na ako kasama. Dahil ba matagal ka na, eh, dapat mas malaki ang regard sa iyo. That's not the case. Parehas lang tayo. Tinulungan niyo ako sa ministry, thank you. But we're all the same. Lahat tayo ay nabuhay lang sa biyaya ni Lord. Kaya walang parang, pastor ha, leader dapat ako. O di sige, ikaw na lahat, ikaw ang magpastor dito, palit na tayo. Ay, madali akong kausap, palit tayo, tingnan natin. Susuportahan kita. Alam niyo, pag hindi mo kayang makisaya sa taong masaya at umiyak o makiiyak sa taong malungkot, may problema sa buhay. May problema ka sa pag-iisip. Totoo yan. Kapag may tagumpay yung tao, yung kapatid mo, rejoice with the person. Ang ibig sabihin nun, wala kang jealousy. Wala kang bitterness. Kaya naman na-promote yun dahil sip-sip kaya yan, pastor. Kaya. Totoo yan, pastor, sip-sip yan. Hindi totoo yan, mga kapatid. Pag ikaw hindi mo kaya makigalak sa mga taong nagagalak, may problema ka sa ugali mo. Anong sabi ng Romans chapter 12, verse 15? Romans 12:15. Rejoice with them that do rejoice. And weep with them that weep. Sabi ni Paul. Makigalak ka sa mga taong nagagalak. Ibig sabihin, pag nagagalak, hindi ka nagseselos. Hindi ka bitter. Hindi masama loob mo. Kaya pag nakita mo yung tao, ano ba, pinag-song lead, ganda ng song leading niya, ganda ng lineup. Huwag yung, chamba lang yan. Parang naghihintay ka ng fall niya, yung downfall niya. Mahirap na ugali yan, mga kapatid. Pag ako, nakarinig lang ng ganon, ako, di ka na makakatikim kailanman ng mikropono. Kasi pag ganon, mga kapatid, it's an attitude. Dapat matuwa tayo pag may ginagamit, hindi yung sisiraan natin, kasi gusto nating, okay lang sana kung mas magaling ka sa kanya eh. Hindi ka rin naman magaling eh. Hindi ka rin naman magaling, tapos gusto mo siyang, sinupunan mo siya. Kung mas magaling ka sa kanya, at pinunan mo siya, okay lang yun, kasi ipalit kita dyan. Isa ka pa rin, wala din eh. Tapos, nakuha niyo ibig sabihin, may ugali talaga na entitled minsan ng tao, mga kapatid. Again,
Entitlement rejects the heart of grace. Ang puso sa biyaya ng Diyos, pusong mabiyaya, nire-reject ito ng isang espiritong di maganda. And that is the spirit of entitlement. Naalala nyo yung parable sa Biblia na ang Panginoon may pinagawang isang bagay. Kinuha niya yung tao mula ng umaga. Sige, mag-work ka sa akin. Ito sweldo mo. Sige po. Bandang tanghali, nag-ikot-ikot yung may-ari. Uy, wala ka bang ginagawa? Wala. Halika, magtrabaho ka. Kung ano yung sweldo ng pang-umaga, kinuha niya ng hinar ng umaga, yun din yung sweldo ng hinar niya ng tanghali. Meron pa bandang huli. Yung patapos na. Yung patapos na. Wala ka bang ginagawa? Wala. Halika, trabaho ka. Nung swelduhan na, sabi nung umaga, ay, lugi kami. Ilang oras ng tinrabaho niyan? Bibigyan mo ng parehas na sweldo. Ang nakalimutan nila mga kapatid, that all wages were given by grace, not by merit. Tayong mga tao, gusto natin palagi, merito. Yung merit natin, yung deserve natin, yung sabi ko, yung deserve natin. Pero hindi natin alam, it's just by grace. Biyaya lang. Kaya wag mong, hindi, sa kumpanyang ito, ako dapat mataas sweldo, ako nauna eh. Sa isang banda, tama naman siya. Pero sa isang banda, mali rin. Alam mo kung bakit? Kasi pasalamat kat nagkatrabaho ka. Yun na lang ilagay mo sa isip mo, salamat, may trabaho ako. Kaya kahit naungusan yung sweldo ko ng ibang tao, okay lang. Nalampasan. Lalo yung mga kabataan ngayon, matatalino. Bilis ng promotion sa kanila. Paano ba naman hanggang hindi ka pa marunong mag-Facebook? Paano kang hindi ka marunong mag-email? Ano alam mo, beeper. Beeper, wala na yung beeper Sulat. Naunahan ka ng mga magagaling sa teknolohiya. Kaya pasalamat mo na lang na salamat, may trabaho ako. Kahit di ako marunong mag-email. Dati, di ba, hilig mo, fax. Ngayon, walang gumagamit ng fax, mga kapatid. Email. Mas mabilis pa yung messenger kaysa sa fax may gastos ka pa sa monthly mo sa PLDT, sa linya. Yun, messenger lang. Talo-talo na yung data. Itsura mo lang ganun. Send mo kahit nasa abroad pa yan, kahit nandun pa yan sa Amerika, send mo lang, dun na. Ganun kabilis yung communication. Tapos ayaw mong mag-upgrade. Upgrade din. Amen? So this parable teaches that God's blessing are given according to His mercy, not human effort. It's just the grace of God, mercy of God. Kaya kung ano meron tayo mga kapatid, this is just the mercy of God. Habag lang ni Lord ito mga kapatid. Habag. Pag sinabing habag, you don't deserve, but God gave it to you. Hindi mo deserve yan, hindi dapat mangyari sa iyo, pero binibigay ni Lord sa iyo kahit hindi mo hinihingi. Biyaya at habag ng Diyos sa iyo yun. Naawa ang Diyos sa iyo. Sino ba tayo? Basahan! Kaya kung nilagyan ka ng Downy, huwag ka na magreklamo gusto ko Ariel Dinauni ka na okay na yun. Yung iba nilalaban sa Sunrocks, ano yun? Color safe. Okay yan, di ba? Yun naman, original. Ano ba iba? Mabango-bango yung color safe, di ba? May mga bagong ngayon. Ikaw nilaban sa Muriatic. Sakit sa ilong. Pa naman niya. Pero malinis. Tanggal lahat. Kapatid. Kaya huwag mo na ireklamo. Bakit? Kasi parehas lang tayong basahan. Sunrocks ang gamit sa iyo, Muriatic sa akin. Pero parehas tayo ng pinanggalingan. Tayo ay maruruming basahan, kinahabagan ng Diyos, pinaputi ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, dinala ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero lahat tayo basahan. Kaya walang, color safe ako. Walang ganon mga kapatid.
Because God is no respecter of person. In book of Romans chapter 9 verse 15, I will have mercy on whom I will have mercy. Huwag nating i-question si Lord, ha? For He said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Verse 16. Parang thrill na thrill yung suspense. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Ang ganda niyan, mga kapatid. Pwede ba natin gawing memory verse yan? Pwede ba tagalogin mo, sister, from verse number 15? 15. Sapagkat sinabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Si Lord ang nagdidesisyon kung sino kaawaan niya at kakahabagan niya. Verse number 16, ano sabi? Kaya nga, hindi sa may ibig, hindi yung may gusto, hindi yung parang feeling niya deserve siya, ni hindi sa tumatakbo, hindi sa gumagawa, hindi sa entitled, kundi sa Diyos na naaawa. Kaya kahit magbali-balintong ka ba dyan, magpasikat ka kay Lord, pag hindi ka bigyan ng awa niyan, wala, mapagod ka na niya kakabalintong mo, mabalian ka pa dyan, hindi ka kaaawaan. Kaya nga, ang Diyos ang mahabagin. Kaya nga, mahabagin ang Diyos. Amen! We should feel, parang happy, mga kapatid, na kahit anong nangyari sa buhay natin, nandito tayo, kinahabagan, kinaawaan tayo ng Panginoon. And God deserves all the blessings of honor. Amen. And praises. Amen. Before I end, how should we battle this spirit of entitlement? First is, we should cultivate humility in our hearts. No? Huwag mong i-claim, mga kapatid, yung right mo. Naalala ko palagi, mga kapatid, when Jesus Christ died on the cross, palaging pag naaalala ko siya, mga kapatid, parang in a way may message sa palagi sa isip ko na sabi ni Lord, I didn't claim my rights, but I brought your rights with me. Hindi ko kinlaim yung karapatan ko, kundi yung karapatan nyo ang bit-bit ko. Kasi kung ikiklaim ni Kristo yung karapatan niya, may karapatan din siyang hindi masaktan. May karapatan din siyang maging mapayapa. May karapatan din siyang ipagtanggol ang sarili niya. Ang dami niyang karapatan. Pero he didn't claim his rights. But instead, mga kapatid, he humbled himself. Hindi niya kinlaim yung rights niya eh. Kaya sarap ng pag inaalala mo si Lord, mga kapatid, napaka-humble niya. Diba? Tayo, mga kapatid, kainan lang eh. Gusto natin, nauuna tayo. Bakit? Nagbayad ako eh. Nag-register ako eh. Itlog ulam ko. Sa adobo, itlog lang. Mas konting sarsa. Dagdagan ko yung sarsa ko. Bakit? Nagbayad ako eh. Tinanong, grabe, claim yung rights mo ha. Gusto mo, sabaw mo sa adobo, marami kasi nagbayad ka. Tindi mo ha. So, dala ka ng sarili mong toyo para... So my point is, instead of being a demanding person, let us give ourselves. No? Let's give ourselves to others. Ibigay natin yung sarili natin sa iba. I-offer natin, i-humble natin. Amen. Amen. Servant heart palagi. Pangalawa, gratitude heart. Palaging magpasalamat. Kasi ang gratitude, nagsishift ito ng focus mo. Diba? Ito yung deserve mo. Ito yung content, ito will of God. Ito yung deserve mo dapat. Pag mapagpasalamat ka, wala dito sa deserve yung iyong paningin. Deserve ko to. Kaya ka reklamador kasi palaging deserve ko to. Ngayon, pag ikaw mapagpasalamat, nasishift yan sa pakabila.
Ito kalooban ng Panginoon. Lord, thank you for your will. Salamat, Panginoon, na nangyayari ito sa buhay ko. I know, Lord, this is not a rejection, but this is a diversion of your will into my life. So, parang, di ba, nakafocus ka. Pangatlo is yung trust mo sa sovereignty of the Lord. God is a sovereign God. Huwag mo siyang tanungin ng bakit. Lord, bakit po? Lord, bakit po? Trust His wisdom. Trust His ways. Hindi yung palaging, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Parang sabi, bakit? Sabi ni Lord, deserve mong marinig yung sagot? Parang ganun, parang, diba? Parang palaging may utang na loob sa atin si Lord pag meron tayong maling dinadaanan o pangit na dinadaanan sa buhay. Parang bang, Lord, answer me! Why? Why? Bakit ganito ako, Lord? Ba't ganito? Ba't ganito nangyari sa buhay ko? Walang utang na loob si Lord sa atin. Okay, whatever is happening, let us accept the will. May mga tao kasi na, oh, Lord, alam ko, tanggap ko ang kalooban mo ito, pero magsisip sa kabila na naman. Mali yung ginawa sa akin eh. Kailangan kong gumanti. Pero okay lang, Lord, alam ko nangyayari sa buhay ko ito, kalooban mo ito. Kalooban, tapos isisip mo sa paghihiganti. Ikaw uutos siya lang. Huwag kang maghiganti. Diba? Ang Diyos ang maghiganti para sa iyo. Hindi, kasi karapatan ko, pastor, ano eh. Sarap pukpukin. Sabi mo, kalooban ng Diyos, tapos ngayon, ayaw mo tanggapin ang kalooban ng Diyos, nagsisip ka sa kabila sa pagganti. Hindi, karapatan ko rin kasi, alam mo, bilang tao, pastor, ayaw din naman ng Diyos tayo naapi. Si Kristo nga naapi. Si Kristo nga sinuntok eh. Si Kristo nga kinulong eh. Hinagupit niya, may kasalanan ba yung tao? Ang Diyos natin, mga kapatid, walang kasalanan kahit kakarampot. Hindi niya deserve yung ginawa sa kanya, pero He gave Himself. Hindi niya kinlaim yung rights niya. Oh, katulad nyo rin ako, may right din ako na maging mapayapa ang buhay ko, huwag niyo akong guluhin. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Sa pagiging tao niya, mga kapatid, pero hindi niya ginawa. Binigay niya yung sarili. Sige, gawin niyo sa akin lahat ng gusto niyong gawin. Because this is the will of God. Ganon yung taong naniniwala sa will of God. Paubaya. Bigay sa Panginoon. Todo ang buhay. Hindi yung sa bibig lang yung kalooban ng Diyos pero ginagawa niya yung gusto niya. Entitlement kasi ang nasa espiritu niyan. May mga taong ganyan. Hindi lang basta tao, kundi may mga, ewan ko ba, may ganun pang mga ano. Kaya again, before I end, focus on relationship, not on rewards. Your relationship with God. Because entitlement makes you seek what God gives. Makinig po kayo bago ako magtapos. Ang entitlement, ginagawa niya sa tao, ay hanapin yung binigay ng Diyos kaysa sa hanapin ng Diyos. Ako niya? Hinahanap natin yung binibigay ni Lord kaysa dun sa hanapin si Lord. Kapag ang tao entitled, Lord, sabi mo, gagaling ako pag naglilingkod ako sa'yo. Lord, kala ko ba, okay buhay ko pag naging Christian ako. Kaya nga ako nagpabaptize, Lord eh. Kaya nga ako naging Christian, Lord eh. Tingnan mo, Lord, ito. Parang hinahanap mo yung binibigay ng Diyos kapag ang espiritu mo ay espiritu ng entitlement. Pero kung spirit of gratitude yan, hindi. Hindi hahanapin ng taong yon ang binibigay ng Diyos. Ang hahanapin ng taong yon ay ang Diyos mismo. Kaya kung kayo, nag-iisip na kayo na parang, alam kong ganitong minsan na iniisip natin eh, yung pangako ba ng Lord, para bang, Lord, ang tagal mo namang gawin. Bakit ka nagmamadali? May lakad ka ba? Ba't ang tagal mo namang akong pagpalain, Lord? Well, gusto ng Lord pagpalain tayo. Pero pag palaging ganun, para bang sinasabi mo sa Lord, Lord, entitled ako ha. Kaya nga ako naglilingkod eh. Sige, Lord, di na ako magsisimba. Sige, di na ako magpipray. Bahala ka. Hindi naman titigil ang pagiging Diyos niya eh. Everybody say amen. Kaya kapag tayo may espiritu ng entitlement, it's a deceiving spirit.
It leads us to pride, ungratefulness. It leads us to bitterness. The very biblical solution is humility, gratitude, and trust in the grace of God. Tandaan po natin, we deserve nothing but God. In His mercy, He gives us everything we need because of His mercy. We owe nothing. And we don't deserve nothing. Sabi mo sa katabi mo, you don't deserve nothing. But God, ulitin mo, but God, in His mercy, gives us everything we need. Kaya meron tayo because tayo ay kinahabagan lang ng Panginoon. Kaya pag tayo lalabas, bibili sa tindahan, pipila sa senior lane, halimbawa, o pipila sa bangko at naghahanap ng senior. Wala kayong senior dito! Senior, entitled na entitled. O, di ba? Sa jeep, sa bus, tumayo ka naman! Senior ako! Discount naman, senior. Alam namin na senior ka. Kita nga sa itsura eh. Pero wag ka naman sobrang entitled. Ang point ko mga kapatid, senior ka o hindi, let us remove that kind of spirit. Yung pwede kang magalit dahil sa mali siya, pero wag na, ako din naman eh. Marami rin akong pagkukulang eh. Pwede kang, para bang i-assert yung authority mo, pero sabihin mo, wag na. Katulad din naman ako ng taong yan eh. Marami rin akong pagkukulang sa buhay. Pero hindi ako kinagalitan ng Panginoon. Bagkus inibig niya pa ako. Pinatawad niya, pinagpala niya ang buhay ko. Because of His mercy. We don't deserve anything in this world. But God, because of His mercy, He gave us what is our need. Let us clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. You deserve all the glory. Thank you for your mercy, Lord. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your will. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. I can still feel the presence of the Lord, mga kapatid. Amen. But I would like to entertain question if you have questions or clarifications. Amen. Hallelujah. Sister, anong gusto mo nang kantahin yan? Sige na. Buuin mo na, buuin mo na. Pastor, question lang po. In line din sa spirit of entitlement. If you remember po, King Hezekiah, di ba po nung nagkasakit siya, tapos sabi, mamamatay na siya, di ba po nag-pray siya, Lord, remember, parang sinabi niya na, sabi dito sa 2 Kings, chapter 20, verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Yung part na yon, Pastor, hindi po ba parang it sounds like he's asking God of parang, Lord, di ba ginawa ko to? Baka pwede namang makahingi ng favor. Yan, is it entitlement or is it depende on how you pray or how you ask the Lord? Parang baka kasi minsan hindi namin alam yung prayer namin parang may halong entitlement na instead of asking humbly from God of His favor. Paano po namin malalaman kung right ba yung spirit namin? Or nasa right attitude ba yung spirit namin pa? Si King Hezekiah at that time, he is dying. And actually, if you are going to read the life of King Hezekiah, you never heard King Hezekiah prayed like this more than once. Hindi mo maririnig na nanalangin siya ng ganito, ng mahigit sa isa. Yan lang isang beses na yun na siya nanalangin. Read the life of King Hezekiah. In his life, you can always see na yung humility niya. Pero at the point that of his death, sinabihan na siya ng Panginoon kasi na you will be dying. You will dead in a few days or
Prepare your house, sabi ng Panginoon through Prophet Isaiah. Pinuntahan siya ni Isaiah, sabi sa kanya, King Hezekiah, mahal na hari. Sabi ni Lord, mamatay ka na daw. Kaya ihanda mo na yung tahanan mo. Paglabas ni ni Prophet Isaiah, umiyak si King Hezekiah. Ikaw ba naman sabihan patay ka, mamatay ka na? Hindi ka ba maialak na magsasaya-saya ka pa? Ay, thank you Lord. Hindi, di ba? Mamamatay na siya. Kaya umiyak siya. Sa kanyang pag-iyak, sinabi niya yan. I beseech thee. Alam niyo, nakikiusap ako, Lord. So, yung tone niya is not a tone of parang claiming something that he deserves. Again, ang punto ko, hindi mo makikita sa buhay ni King Hezekiah, according sa mga sulat, na siya ay nag-claim ng kanyang entitlement o naging entitled siya maliban sa itong prayer niya na ito. Because he is dying at that moment, mga kapatid. Sabi niya, Lord, I beseech thee. Remember, alalahanin mo, Lord, how I walk, paano ako lumakad na buhay before thee in truth. Because no one will be parang happy to know na sila yung mamamatay. So of course, may pamilya siya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, ihanda mo ang tahanan mo. Kumuha ka na ng St. Peter. Pumili ka na ng lupang paglilibingan sa iyo. Handa mo na yung paborito mong barong na isusuot. Parang, di ba, siya lang yung tanging tao sa mundo na nabuhay, na sinabihan na mamamatay na. Walang tao matutuwa. That's why you heard this prayer. And I think for me personally, this is not about being entitled. This is the heart, the cry of the heart of a dying person. Na maaaring ang hugot niya, hindi niya pa lubusang dala yung buong pamilya niya o converted maybe. Or maybe he wants to live more because he wants to serve God more. Kaya nag-pray siya ng ganyan. And in truth, with a perfect heart, and have done. Parang sinasabi, hindi niya naman sinabi, Lord, pansinin mo maigi, yung content ng prayer. Yung content ba ng prayer is asking another life? Or yung content ng prayer, pakinggan nyo maigi, pansinin nyo maigi, yung content ba ng prayer is just telling the Lord of what He did on earth. Humihingi ba siya ng buhay dyan? O He's just telling the Lord, I walk with you. Yung reward ko, Lord, ha? Lord, I believe you. Hindi naman niya sinabing himingi siya ng reward, pero it is nothing in there, in that word, asking life, an extension of life. Pero tingnan mo sa verse number 4, Sister Carla. Verse number 4. And it came to pass. Pagkatapos, habang nagpipray si King Hezekiah, before Isaiah was gone, bago mawala si Isaiah, ibig sabihin makalabas sa kanyang kaharian, into the middle of the court, sa gitna, hindi pa nakakalabas ng court o ng kaharian itong si Prophet Isaiah. The word of the Lord came to Isaiah, saying, anong sabi ng Panginoon kay Isaiah? Turn again, bumalik ka, sabi ng Panginoon. At sabihin mo kay King Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. Narinig ko yung prayer niya. I have seen thy tears. Nakita rin ng Lord yung luha ni King Hezekiah. Kaya sabi ko sa yung luha natin, pansin ng Diyos yan. Alam niya rin kung anong message ng luha na yun. Behold, King Hezekiah never asked life, but God decided to extend it. It is the decision of God, not requested by King Hezekiah. Wala naman siyang ni-request na, Lord, extend mo buhay ko. Walang ganon. Sinabi niya lang, Lord, I am a faithful servant of yours. Parang ganon lang sinabi niya. Nung nakita ng Panginoon yung message ng luha ni King Hezekiah, tinitimbang din kasi ng Panginoon yun. Alam niya yung laman ng luha natin eh. Alam niya yung hugot ng buhay natin. Kaya ang desisyon niya, I will heal thee. Sabi niya, behold, I will heal thee. On the third day, thou shalt go up into the house of the Lord. Ang nangyari ng verse number 6, sabi ni Lord, and I will add unto thy days 15 years. Hindi kasi kung request lang,
Sino sa inyo, mga kapatid, na extend kayo ng Lord ng 15 years? 15 years lang i-extend mo? Hindi. Lord, ayaw mo ko mabuhay kang gusto ko, Lord. Grabe ka. Sige, mabuhay ka hanggang gusto mo. Siyempre, tao tayo, hindi tayo hihingi ng konti. Pero alam ni Lord hanggang saan lang tayo. Ang ginawa ni Lord, okay, sige, dugtungan ko ng 15 years ang iyong buhay. I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant David's sake. Grabe yung naging simpleng iyak lang yun, David. Ni King Hezekiah. Alam niyo mga kapatid, yung ating mga pag-iyak sa Panginoon, prayer natin, akala natin simple. No, it's not. Nasagot ko si Sister Rhea, he never asked anything from God. He just reminded the Lord how faithful He is in serving God. Masama ba yun? Nasabihin natin kay Lord, alam mo mamatay ka na eh. Lord, alam mo Lord, lumakad ako sa iyo ng... Sinong tao hindi... Tanong ba, sinong tao hindi takot mamatay? Si Digong dapat, sabi niya dati, hindi siya takot mamatay. Pero nakikita mo, takot pa rin naman siya mamatay, di ba? Walang taong hindi takot mamatay. Lahat tayo takot mamatay. King Hezekiah is also afraid. The reason why nag-pray siya ng Lord, faithful ako sa iyo, Lord, ha? Faithful ako sa iyo, Lord. He just reminded God. And God gave him the request, God gave him the life, though he did not requested it. Because God knows your need. Kaya walang entitlement. Kasi kung may entitlement, Lord, dugtungan mo buhay ko. Pero ang ginawa ng Panginoon, nakita ng Lord na hindi entitled spirit yun nandun sa Kanya. Sige, dugtungan ko buhay mo. Kasi pwede mong hingin pero hindi mo sinabi. Diba kay King Solomon, pwede niyang hingin pero hindi niya sinabi. Ang hiningi ni King Solomon, understanding heart. Anong sabi ni Lord sa kanya? Dahil hindi ka humingi ng yaman, pwede mo namang hingin eh. Dahil hindi ka humingi ng yaman, bibigyan kita ng yaman. Binigyan kita ng understanding heart at ng kayamanan na hindi mo hiningi. So, ibig sabihin, alam ni Lord na pwede mong hingin at gusto mong hingin pero di mo sinabi. Alam niya kay Hezekiah na gustong humingi niya ng extension pero hindi niya sinabi. Because he don't want to be entitled. Tayo, minsan, di ba? Lord, alam mo na, sa kanya hindi. Pwede niyang sabihin, pwede niyang hingin, pero hindi niya ginawa. Kasi the spirit within King Hezekiah and King Solomon is what? The spirit of humility. Lord, I trust your grace. I trust your will. If this is the only time of my life, kung hanggang dito na lang ako, Lord, so be it. Thank you, Jesus, for my life. Bless ni Lord ang buhay niya. Amen. I feel the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Anything else that you want to clear?